Justice Committee at kinatawan na ikatlong distrito ng Maynila at chairman naman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. O parang red ribbon siguro na Senado ito. At Vice Chairman ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Joel Chua ng Maynila. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Hi, magandang umaga, Alvin, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Ano po ang aasahan ng madlang people sa hearing po ng Committee on Justice later, Congressman? Mamaya may mga resource person tayo na mga inimbita. Isa na po dito si Ramil Madriaga. Nandito rin yung COA auditor, si Camora. Isa pa sa mga naimbitahan natin yung nagnotaryo sa affidavit ni Ramil Madriaga at yung sa archive. So sila po yung mga inaasahan natin mamaya para i-verify nila yung mga unang-una kay Ramil, yung mga sinumpaang salaysay niya. Siyempre, yung mga nilalaman nito, si Camora, yung mga sinabi niya or kanyang sinalaysay nung panahon po ng Committee on Good Government. Ito po palang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio ay naghingi po ng TRO sa Quezon City Regional Trial Court para pigilan po kayo na makuha yung income tax returns nilang mag-asawa. Anong reaksyon po ninyo, Kong? Hanggat wala pong sinasabi na nagpapatigil sa amin ng korte o nag-i-issue ng TRO, kami po ay magtutuloy-tuloy. Opo. Pero ano kayang meron dun? Ba't ayaw nilang ilabas at ipakita sa tao yung kanilang income tax returns? Ano po? Yan ang isang malaking katanungan dahil sinasabi naman po nila na handa silang harapin ang lahat ng ito. In fact, kung maaalala nyo, nakaraang taon, sinasabi pa ng ating Vice Presidente at hinahamon pa kami ng bloodbath. Tapos ngayon, ito po, lahat po. Siguro pang-apat na po ito kung hindi po ako nagkakamali na petition. 3 sa Supreme Court at isa nga po dito sa Regional Trial Court sa Quezon City para pigilin po itong pagpapatuloy ng ating House hearing. Kaya siguro hindi po natin maikukubli o mapapatanong po tayo sa ating sarili. Sila ba talaga ay walang kasalanan? Opo. Pero pwede ba yun pag ang isang korte, RTC halimbawa, kayang ipatigilin ang hearing ng Kamara? O kailangan Korte Suprema lang ang pwedeng magpatigil sa inyo? Ang pagkakaiba po kasi ng TRO ng Korte Suprema at saka ng RTC ay yung period ng TRO. Okay. Sa RTC, kung hindi po ako nagkakamali, within 20 days lang yata. Or 7, basta't may limited period of time lang. Unlike po yung RTC, ay yung Supreme Court, indefinite po yan. Pero ganun din ka-powerful, Kong, yung isang RTC, kayang-kayang patigilin ng RTC ang Kamara. Pwede. Tama po, pwede po silang mag-issue ng TRO. Pero pwede nyo ring i-contest yun? Well, kung i-contest mo, siguro yung period, baka lapse na rin. By the time na maglabas ng solusyon. Opo. Pero the fact na walang TRO ngayon, ay ngayong araw, kailan may ilang oras pa baka biglang si Judge ay ganahan at mag-issue ng TRO bago pa kayo magsimula mamaya, Kong. Well, tingnan natin kasi mahirap naman mag-speculate dahil unang-una iraraffle pa yan At sa bagay. So, tingnan natin kung kung ano magiging kanilang basis, Pero alam po ninyo, ito po talagang ginagawa po natin, na pagdinig dito po sa Kamara ay aming exclusive power. Tama. So, kaya nga po hindi po natin ito pong mga ginagawa unless may makikita po silang grave abuse of discretion ay dun lamang po pwedeng maghimasok ang korte. So, without that, hindi po sila dapat maghihimasok. Otherwise, magkakaroon po tayo ng tinatawag na judicial overreach. Okay. So, ngayong araw din, matatalakay yung issue po ng income tax ng mag-asawa. Ang tatanungin, kasi hindi ko po alam kung ano po yung tatanungin ng ibang mga kasama po, But in so far as I'm concerned, ang isa sa mga nakasalang ngayon
ay yung issue po kay Madriaga. Apo. Pero may So, kopya na po yung komite ng income tax returns ng mag-asawa from way back o yan ay parating pa lang sa komite? I think nakaano na po yan eh. May mga naka-attach po, hindi po ako nagkakamali. May mga Meron na. sinabi po yan dun sa sinumpahan, sa complaint. Apo. Ibig sabihin, yung ayaw lang ng Pero mag-asawa. siyempre, hindi ako sure kung kompleto. Hindi Opo, ako sigurado kung kompleto. Yung ayaw lang po ng mag-asawa ay ma-expose ito kasi the moment na mailabas yan sa committee hearing mamaya, live yun eh. O di makikita na ng lahat ng tao. Tama po kayo. So ganun-ganun yung ayaw nila mangyari. Ngayon, isa na lang kung may mga nagsasabi na hindi nyo raw po trabaho yan. Kasi parang lumalabas ngayon na may paglilitis na dapat nangyayari yung ganyan sa Senado na kapag yan ay na-impeach na nga finally ulit ang Vice President. Anong masasabi nyo po doon? Siguro basahin ko sa iyo yung Section 7 Sige po. ng Rules of Procedure in the Impeachment Proceedings dito po sa House. Nakalagay po dito, the committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. So ito pong ginagawa po namin ay within the bounds ng rules po namin. So hindi ibig sabihin na ang paggawa ng mga kasi ang sinasabi nila, parang binibigyan ninyo yung complainants ng tsansa na makakuha ng ebidensya na dapat sila ang nagdidiskubre, hindi kayo. Well, nakalagay po kasi dito sa aming Section 7, no, ang sabi po nila dito, if it finds the sufficient grounds for impeachment do not exist, the committee shall dismiss the complaint and submit the report required hereunder. If the committee finds that sufficient ground for impeachment exists, the committee shall conduct a hearing. So, yun po yung nakalagay po dito eh. So, ito naman po, sinusunod po namin yung aming pong rules by the letter. Dahil unang-una po, ito pong, hindi naman po namin sinasabi pa na guilty eh. Ito pong ginagawa po natin, a determination of probable cause. Now, bakit po tayo kumukuha ng iba pang mga additional mga dokumento? Yun po ay nasa rules po namin. At pangalawa po, kahit saan pong preliminary investigation, inaalaw naman po yan. Alam po naman ninyo sa Office of the Ombudsman. Pag ang Office of the Ombudsman nagkaroon po ng hearing or nagkaroon po ng kaso, po pwede po silang humingi ng mga dokumento sa mga ahensya. Pero wala pang So, judgment. hindi po yung ginagawa po dito. Hindi naman po natin sinasabi na guilty na. Ngayon, pagdating po sa trial proper, nandoon po para i-cross-examine nila or suportahan. At dito nga po, binibigyan din po sila ng pagkakataon ng ating committee chair, si committee chairwoman Jinky Luistro, na mag-submit din ng kanilang mga ebidensya. Kahit po hindi sila nagsumite nung panahon na sila ay nare-require na mag-submit ng kanilang answer, pati dito sila po ay binapayagan din na magsumite for purposes of due process and fairness. Sige po, magabang po ang sambayanan mamaya. Anong oras yung hearing nyo? Alas 10 ba? Alas 10 po Sige ng po. umaga. Monitor po kami, Congressman. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Ano po? Maraming salamat din po at mabuhay din po kayo. Si Congressman Joel Chua po yan, ang miyembro ng House Committee on Justice at kinatawan ay 3 distrito ng Maynila. At yun ang